Langin. Our Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we come before the very throne of your grace. We praise you, worship you, and we honor you, God. Salamat po muli sa pagkakataon po na kami po ay makadulog sa trono ng iyong biyaya. Sa pagpalaan niyo, Diyos, ang amin pong araw na ito. This is the day that you have made, and we will rejoice in you. Pagkat ang buhay po ay tuloy po na binibigay niyo po sa bawat sa amin. So Lord, bless us, O God, as we dive into your word today at maging sa aming mga prayer concerns. Mamaya po, ngayon pa lang, Lord, ay we are super excited, super expectant na mga salita mo ay aming matanggap, maranasan at mangyari po sa buhay ng bawat isa. Bless us, O Lord, and pagpalaan niyo po ang aming mga buhay, aming mga ministeryo, even our plans and our dreams before you, Lord. Lahat ng ito po ay ipinagkakatiwala po sa we shall prayer this declaration. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Okay, so sensya na po hindi ko ma-plus yung aking PowerPoint. Yung problema sa laptop. Right, sige po, basahin ko muna po itong ating devotion, and then today, May 22, 2026. And tingnan natin kung ano po yung out of this devotion, ano yung message, kaugnayan ng message nito po sa ating right. Yung ating pong center text ay doon po sa Psalms 37 verse 5. Yung sabi po doon, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Psalms 37 verse 5. The literal meaning of this verse is roll your way unto Jehovah and trust upon Him and He works. This brings to our attention the immediacy of God's action once we commit or roll burdens of any kind from our hands into His. Whether our burden is a sorrow, difficulty, physical need, or concern over the salvation of a loved one, He works. When does He works? He works now. We act as if God does not immediately accept our trust in Him and thereby delays accomplishing what we ask Him to do. We fail to understand that He works as we commit. He works now, praise Him for the fact that this is true. Our expectation that He will work is the very thing enabling the Holy Spirit to accomplish what we have rolled onto Him. At that point, it is out of our grasp, and we are not to try to do it ourselves. He works to take comfort from this and do not try to pick it up again. What a relief there it is in knowing He really is at work on our difficulty. And when someone says, but I don't see any results, pay him no attention. He works if you have rolled your burdens unto Him and looking unto Jesus. Hebrews 12, verse 2, to do it. Your faith may be tested, but He works. His word is true. I cry out to God, Most High to God, who fulfill His purpose for me. From BHF. Psalm 57 verse 2, one beautiful old translation of this verse says, He will perform the cause I hold in my hand. That makes it very real to me today. The very thing I hold in my hand, my work today. This concern that this is beyond my control. This task in which I have greatly overestimated my own abilities.
This is why I may cry out for him to do for me with the calm assurance he will perform. The wise in what they do are in God's hand, according to Ecclesiastes chapter 9, verse 1. Francis Redley Habergal said, the Lord will follow through on his covenant promises. Whatever he takes and hold in his hand, he will accomplish. Therefore, his past mercies are guarantees for the future and worthy reasons for continuing to cry out to him from Charles H. Espardia. That's the end of our reading of our devotion for today. Sige po, ang nakita ko po na pwede pong title nitong ating devotion for today ay napamagat po na Roll it to God. Oh, roll it to God. From Psalms 37 verse 5. Again, sabi ko doon, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Maraming beses gusto po nating tayo mismo po ang mag-solve ng problema po natin. Right? Uh, Kadalasan, initially, parang sa ating sarili, gusto natin ng tayo ang mag-solve ng problema natin. Kapag may burden, concern, o impossible situation sa ating buhay, family, ministry, pilit natin itong binubuhat. Yan, kahit pagod na tayo. Either that is emotionally, mentally, spiritually, relationally, even financially, Pero ang sabi po ng Psalms 37 verse 5, ang gentle reminder sa atin, sabi doon, commit your way to the Lord. Ito pong commit your way to the Lord, ang literal meaning nito po ay i-roll mo. Yan, i-roll mo sa Panginoon ang iyong dinadala. Dalhin mo, yan, ibigay mo, isuko mo, o ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga dinadala. Hindi po sinasabi ng Diyos na ikaw ang magdala, hindi po, mag-isa. Ang gusto niya po ay ibigay mo sa Kanya, at kapag ginawa mo iyon, ang sabi po doon, He works. Yun po ang maganda, na kapag ibinigay natin sa Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin sa buhay, sabi doon, siya ay gumagawa, He works. So, number one, tingnan natin, roll your burden to God. That is principle number one na pwede natin makita sa ating devotion. No? Roll your burden to God, or uh, uh, surrender your burden to God. No? Commit your way to the Lord, sabi sa ating talata. Yung pong word na commit ay parang pagro-roll, di ba? Pagro-roll ng mabigat na bagay mula sa kamay mo papunta sa kamay ng Diyos. Okay? So parang i-unburden mo yung iyong burden sa Panginoon. Ay alam niyo po, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. No? Tama po ba? Tama. No? May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Problema sa pamilya, problema sa mundo, problema sa gobyerno, problema sa lahat, hindi natin pwedeng kontrolin, Ang sakit, maging ang financial burden, ang future concerns, and maging ang mga ministry pressure, at maging mga concern po natin sa mahal natin sa buhay. So kapag hawak pa natin, tayo po ang napapagod, di po? Naranasan niyo po ba yon na parang ikaw na lang ang parang may hawak ng lahat, pati problema ng kapitbahay mo, ikaw na ang namumroblema, kaya feeling mo napapagod, Pero kapag sabi natin, iniroll natin o ibinigay natin sa Diyos, isinuko natin sa trono ng Diyos, siya na po ang gagalaw. So parang parang taong may dalang sobrang bigat na dala-dala ng sako ng bigas na binubuhat niya, Habang pasan niya, di ba, hirap siya, Hirap siyang huminga, pagod, nanghihina. Pero nang ilapag niya ito sa sasakyan,
Okay? Para yung sasakyan ang magdala doon, gumaan agad ang pakiramdam niya. Ganun din po sa Diyos, no? Hindi niya gustong tayo, ikaw ang mabigatan sa habang buhay sa ating mga ah, pasanin. So, kaya ang tanong po sa atin, no po, may burden ka ba today? Meron ka bang dinadala sa buhay mo? Wag nating pong kimkimin, no? Isuko at ibigay natin po, Lord, sa prayer. Okay? So, number two, trust that God is already working. No? Magtiwala po tayo na ang Diyos ay gumagawa na sa ating mga alalahanin. No? Sabi sa talata natin, trust in Him and He will do this. Hindi po sinabi ng verse na baka gagawa siya. Hindi po. Ang sabi, He will do this. No? Very active po yun. No? Kapag very positive, kapag nagtiwala tayo, no po, agad na kumikilos ang Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang resulta, minsan iniisip natin parang walang nangyayari. Hindi pa sinasagot ni Lord. Parang bakit may delay, no? Pero tandaan po natin, no po, God works even when you cannot see. Wow, amen. Yun ang maganda na kay Lord, no? God works even when you cannot see. Ang sabi po doon sa Hebrews 12:2, di po ba? Sabi doon looking unto Jesus, yun po sabi, looking unto Jesus, hindi sa problema tayo dapat nakatingin kundi kay Jesus. No? Parang farmer na nagtatanim ng seed. Di po ba? Kahit wala pa siyang nakikitang bunga, alam niyang may nangyayari sa ilalim ng lupa. Gayon din ng Diyos, no? Kahit imposible po ang movement niya, active siya sa buhay natin. Amen? So, alam niyo ngayon, share ko lang, nag-start akong magtanim, no? Dito sa roof deck, kasi dito sa bahay, merong roof deck. So, na-impress sa akin ng Panginoon na bakit sayang naman yung space. So, nagising ako minsan, nagkaroon akong vision na yun, magtanim, no? Magtanim. Kaya ngayon, excited ako, ongoing yung mga pinupunla ko pong mga seed ngayon ay nakikita ko na unti-unti meron ng umuusbong. Ano? After a few days lang, makikita mo meron ng umuusbong na mga uh, mula doon sa seed. Kaya sabi ko, yun, no? Unti-unting yung mga seed, nakikita mo yung pag-usbong ng maliliit na ah, mula sa bunga. So, kaya po gayon din po sa Diyos, di po? Kahit imposible, sabi ko nga po, ang movement niya, active siya sa buhay mo, no? So, ano ang application po natin, no? Huwag mong bawiin ang burden, ayan, na ibinigay mo kay Lord. Huwag nating babawiin na, no? So, ibinigay mo na yon sa Lord, ang iyong mga pasanin o mga alalahanin. Kapag ipinag-pray mo na, ibig sabihin, huwag mo nang akuin ulit sa pamagitan ng worry at fear o pag-aalinlangan. Amen? So, number three, no, God will fulfill His purpose for you. Yan po yung sinasabi po doon sa Psalm 57 verse 2, no? Sa talata natin, I cry out to God Most High, sabi doon, no? To God who fulfills His purpose for me. Hindi lang basta gumagawa ang Diyos. Amen? O, tinatapos niya ang sinimulan niya. Yan po maganda sa ating Panginoon. Ano po? Pag may sinimulan siya, siguradong tatapusin niya ang ito sa bawat sa atin. Alright? So, kaya po hindi aksidente, no? Ang buhay natin, hindi po aksidente ang mga nangyayari sa atin, even in problem, pains, and even in mga pangyayari na hindi natin maintindihan. Hindi aksidente ang buhay natin. No? May purpose po si Lord sa bawat delay, struggle, at process po na pinagdadaanan ng bawat sa atin. Right? So,
In conclusion, ano ang gustong sabihin po ng author dito sa ating devotion ay kapag tunay mong isinuko ang burden natin po sa Diyos, agad siyang kumikilos kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. No? Binibigyan din po ng author ng ating devotion for today na madalas iniisip natin na delayed kumilos ang Diyos. Pero ayon sa passage, no, the moment na magtiwala tayo at mag-surrender, nagsisimula ng gumagawa ang Diyos. No? Hindi man agad visible ang outcome, no? Kumikilos na siya behind the scene. No? At sabi rin ni Spargion sa ating devotion, kung naging tapat ang Diyos noon, di ba? Kung naging tapat, sapat ang Diyos noon, aba, garantiya iyon na magiging tapat pa rin siya sa future natin. Amen? Kaya tuloy lang. No? Sabihin natin sa sarili, tuloy lang. Matuloy lang ang buhay sa pagpupuri, paglilingkod, pananalangin at pagtitiwala po sa Kanya. Kapag isinuko na natin kay Lord ang lahat-lahat sa buhay natin, sa trono ng Kanyang biyaya, buong tiwala, wag nang bawiin sa pag-aalala, dahil habang ikaw ay nagtitiwala, ang Diyos ay kumikilos na sa buhay natin. So thank you for letting me share the devotion for the Lord today. Amen and shalom and God bless. Amen and amen. Yun. Okay? So, purihin po ating pong Panginoon. Mga kapatid, sa oras pong ito, patuloy po tayo pong magpurit, magpasalamat po sa Kanya sa magitan ng mga patotoo. Kwentuhan naman tayo. Ano yung mga burden na naranasan mo na kung saan ay ibinigay mo na sa Panginoon pero parang ito yung binabawi. Okay? Kasi ganyan tayo eh, di ba? Uh, you offer to the Lord and then suddenly na hindi mo napapansin, nababawi mo. Kaya sabi nga ni Pastor Edric kanina, kung ano yung binigay mo ng burden kay Lord, huwag mo nang bawiin. Okay? So, sige po, who want to share on this question? Meron pa tayong pong oras. Ate Paulit Bert, po, boss. ayun. Sige, ikaw na. Paulit po. Pwede po paulit. Ano yung... Kasi iba yung nasa isip ko. Please po. Ano po Okay lang. yung... Ano yung burden Burden. na kung saan ibinigay mo na pero suddenly parang nababawi mo? At ano yung nagawa natin o paano mo ito na-overcome and how God responds to you? Sige po. Parang nag-isip po ako well, yan. Nag-iisip po ako, parang wala naman akong maisip na burden. Kasi pagka pinagkakatiwala mo lahat kay Lord, tatanggapin mo yung yung nangyayari sa iyo as a blessings. Kasi mas nauuna ko kung na-appreciate yung mga blessings niya. So, hindi ako nagpo-focus sa mga, alam mo, yung mga nangyayari, yung mga struggles, yung mga challenges. Kasi alam ko God is with me. So, kapag kasi welcome natin yung mga burden, parang hindi matutuwa si Lord eh. Ganun po yung application ko sa buhay ko. Kaya kasama kasi sa buhay yung ano yung mga challenges na yan. Yun din yung ano ba yung nagmo-motivate sa atin para mag-grow more, maging mature tayo sa ating pananampalataya. Yan lang po sa Okay? Uh, o baka meron ka pang nais i-share, maliban pa doon.
Nag-iisip ko burden parang wala po. Maraming mga experiences, mga past experiences. Kaya lang, yung mga experiences na yun, nagsilbing mga teaching sa atin, sa amin, di ba? Yung doon kami natuto, doon kami nag-grow, doon kami Pero hindi ko nire-regret kasi kung wala akong natutunan, doon ako magre-regret. Pero marami kaming mga natutunan. So, sabi nga namin, thankful kami kasi yung mga yun, sabi nga, dinaanan lang natin. Dinaanan, pero merong nagsilbi siyang nagsilbing ah, teaching sa atin. Sa amin, di ba? Ganun. Ganun po yung buhay natin as a general Mhm. So, Okay. Sige. Thank you, Pastor Babes. Oh, nag-mute na kanina si Pastor si Pastor Edric. Ayan. Sor, babalik ko sa'yo. May challenge po kasi kami sa internet dito eh. Ah, Opo. ayan, sige po, Ate Beth, ikaw na rin nag-unmute eh. Sige po. Ah, parang same din eh. Kasi naisip ko rin po kanina eh. Burden eh. Siguro po noon, nung hindi pa po ako, siguro nung hindi pa ako malalim sa Panginoon, um, tinitignan ko kapag may pagsubok, burden. Pero nung nagiging malalim na po ako sa Panginoon at nagbababad na rin po sa Kanya, nagsusoak na po sa Kanyang word, sa Kanyang promises, pinalitan na po ng Panginoon yon sa akin ng every morning po kasi pag gumigising ako, ang sinasabi ko palagi, Lord, I welcome miracles, I welcome blessings. Yan, ganun po sinasabi ko. Then, ang palaging sinasabi ko rin early morning, Lord, I choose to be joyful, I choose to be thankful, Lord. Alam ko may challenges, pero alam ko, Lord, na victory na, Lord. Ganyan. Tapos kung meron po ako nakikitang parang, teka muna, parang nagiging burden ba ito? Nire-review ko na po kaagad yun. Kasi ayoko pong ayoko siyang i-entertain, ganun po. Para masaya buhay, Pastor Rory. Para happy. Meron tayong joyful heart. Mahirap eh. Baka magkasakit pa ako. Kaya mas pinipili ko po yung yung maging magaang po yung bawat araw sa guidance and and mercy ng Lord. Yun po, Pastor. Thank you, Ate Beth. Apa. Okay, so, alam po ninyo, for example, you give it to the Lord, your family, your work, your business, or sometimes our life. Pag tayo ay nanalangin, Lord, I offer to you, I give it to you, I surrender to you. Kung minsan po, may mga tao kasi na kung saan kapag in-offer nila sa Panginoon, pamaya-maya, biglang bawi. Lalo na sa pamilya. When you surrender it to the Lord, because that is your burden na yung, na yung kanilang kaligtasan. But suddenly, kapag kapag may dumating na problema sa pamilya, nagkakaroon ka ng mga negative thoughts. O kaya hindi mo siya personally na sinusuko. O personal mo siyang nasuko noon. Pero hindi ka nagiging aware na, andali, wait lang, bakit ganitong nangyayari? Ayan na. Kumbaga, yung ating emotion sa ating kaisipan ay nagkakaroon na ng pangbawi sa pag-offer. Imbes na sabihin natin, Lord,
I surrender to you my family. I give it to you. Ako po ganun. Nangyari ho sa akin yan, lalong-lalo na yung aking mga magulang o ang aking nanay at tatay na sila ay nagkasakit. I offer them. But suddenly, I make my own decisions na kung saan ay in-offer mo pero hindi mo alam kung paano gagawin mo. Hindi mo alam kung saan mo kukunin yung lahat ng pangangailangan, tustusin. Hindi lamang sa gamot, kung hindi doon din sa bayarin sa ospital. Because alam natin sa ibang mga lugar sa Pilipinas, kapag ikay nasa ministeryo, napakakonti ng sahod. Saktong-sakto lang or nagkukulang pa. Diba? But because of that, kaya kapag sinuko mo, and then biglang naisip mo kung ano yung gagawin mo, binabawi mo na. Kasi when you're trusting in the Lord, yun, doon tayo nagkakaroon ng kamalian as a follower. Because we make our own step, our own make move. Don't get me wrong, but that is the reality. You said, I offer my family. Oh, I said, I offer my family. But on our instinct, our mindset, hindi natin hinayaan kumilos ang Diyos. Kung hindi ang hinayaan mo yung sarili nating gawa o desisyon. Kapag dumating ang problema, may nabalitaan ka, mayroon kang naging sitwasyon na hindi mo namamalayan na kumbaga yung in-offer mo, and dali biglang bawi. That is one reality happening in our life. Okay. So, but when you being realized, it is happening to you. Tama yung mga sinabi po ninyo na huwag nating isipin yung burden because ayaw nating kumulubo ang ating mga muka, magkaroon ng wrinkles, magkaroon ng parang kuhit-kuhit na dito. You need to be happy. You need to be smile in every way. But that is the reality also. Reality speak that when we offer to the Lord, offer it. So that is yung tema natin nga dito, roll it to the God. Roll it to the Lord. Diba? So, ibigay mo sa Panginoon. Meron pa po, bago tayo pupunta sa ating pong prayer ministry, mga kapatid. Kung wala na po, tayo po'y dadako po sa ating pong panalangin. Ang ating una pong panalangin yung kahapon arts entertainment, and today is the media. No? So, Baliktad po, Pas. Arts and entertainment po ngayon, di ba? ayaw nga pala, sorry. Kasi kahapon, media pala kahapon. Opo. Nawala na sa akin yung kasing Pilistahan kasi ako eh. Kaya mayabang ako. Okay, so today's media, mga kapatid. Sa oras pong ito, Arts and entertainment po. kaya ka na naman, Rory. So, sige po, pwede po bang tayo po manalangin? Pwede kong pakiusapan po dito si Ate Vet regarding po sa arts and entertainment.
And then, kapatid na babes, pwedeng ikaw mag-pray for the nation and the government. Ah, sa akin na po yung ang church and ministry. And then si Pastor Edric po sa ating pong uh, praying for healing. Okay? So, yun lamang po, mga kapatid. So, tayo pong mag-umpisa na sa panalangin munang sama-samang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay at banal. Let us pray all together. Let us give thanks to the Lord. Let us all unmute. Lord, patuloy po kami pong nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong dakilahong pangalan. Ikaw ang aming kinikilalang buhay na Diyos at banal. Salamat po, Panginoon, sapagkat di ka nagbabago. Salamat dahil minsan hindi namin namamalayan sa aming Panginoon. Nababawi namin yung so forgive that, Lord. Forgive us, Lord God. And let us, Lord God, all surrender to you, Lord God. I give it to you, Lord Jesus Christ. And thank you, Lord God, for your love, your compassion, your mercy, your love that never ends and never change. Your word, Lord God. Salamat sapagkat lagi mo aming sinisikip. Lagi ninyo aming Panginoon na lagi ninyo yung provision ninyo nandoon sa amin. And receive that, Lord God. Thank you, Lord God, na kung saan kayo. Salamat. Salamat. Ito nga. Salamat. Sige po, patuloy po nating idulog po yung arts entertainment sa ating Panginoon. Laki ng Diyos, napakabuti niyo po Panginoon sa bawat isa sa amin. At sinasama Nakamute po kayo, Pastor. And now, let us receive the Lord's blessings. May God be with us all in every step of our life, family, ministry. The grace of the Lord Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen and amen. Thank Sige you, po. Pastor. Thank you, Ate Beth. God bless. So, picture muna po tayo. 1, 2, 3, smile. Ayun. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye po. God bless. See you all Hello po. tomorrow. God bless. End ko na po. Ayaw nga pala. Pastor Babes, bukas, Sabado, pwedeng ikaw mag-lead ng prayer point, prayer ministry, bukas. Dalawa na tayo, Pastor, tayo lang magtutulungan. Okay lang, Pastor. Okay, kasi sa linggo ako naman. Kahit palinggo gusto mo may problema. Hindi naman. Okay ka na, Pas? Yung ubo pa rin, makapit. Emotionally, okay ka na? Pinag-pray ka namin ni Ate Pinit eh. Pinag-chichismisan. Si Ate, si Pastor, may something siya. Pag-pray natin. Gano'n, di ba? Nakamiss yung kulit na yan. Sige, see you po. Sige, Wala tayong salamat. eskwela, no? Diba? Ay, wala na tayo, no? Pero, Ano ba? summer. Starting na ba yung ating Hindi enrollment? naman tayo nagsa-summer eh. Wala naman kaming summer. Wala kayo summer? Hindi, kami po, ever since di naman kami nag-summer. Yung available na summer parang sa US lang yun. Lalo na yung hybrid. Kami, mga a-attend ng sa Pilipinas, yun yung pinaka-klase namin. Pero yung Ako- summer, naman Wala. So in it means hindi na ako mag-enroll ngayong summer. Next time na lang. wala naman po. Minsan kasi masipag din masyado si Sis Marion eh. Namimix Oo. niya yung sa, yung sa US tsaka yung sa atin eh, di ba? Halo-halo together. Yeah. Rest muna,
Laglag utak ko. Pinulot-pulot ko yung utak ko, nakakaraos naman, di ba? No? Lalo na Di nung ba? nawala ka ng laptop na nasira o naayos naman. Okay. Anyway, Okay. Pasal kita lang tayo sa August darating kayo sa UK. pag-pray niyo po. Kasi isa lang ang, ano ko, one-way ticket lang ako, papunta lang ng Pilipinas. So, wala pa akong ticket na, hoping na UK, tapos Africa. Mhm. Pray. Pupunta ka pa ron? Hindi ako pupunta sa Africa. Sa UK, pupunta ka, attend ka nga Hopefully. ba? Sige pa. Parang kita-kita naman tayo. Oo naman. Para Sige po. makita tayo ng personal. Ah, Sabi na Ah, ako. ayan. Sige po, Pas. See you tomorrow. Ah, bye. God bless. Nice po, God bless.